ba yung aking pong screen nyo po? Sa screen nyo po, Visible visible naman, po ba siya? visible. Nakikita po Visible, siya? visible. Visible. Okay naman po, ano? So, yun po, ano? Anyway po, ano, by the way, I'm J. Alvarez po, ano? So, I'm one of the Sales Vice Director po and founder of Team Remarkable. So, dito naman po sa pag-usapan po natin, ano po, sir? This is all about property naman po siya. So, different entity po like nang sinabi po ni Sir Kevin. So, tayo naman po is sa property. So, nabanggit na rin naman po yata sa inyo po ng mother nyo po na meron din po property na in-offer tayo dito. But this company naman po, ang pangalan po is JND Realty Services. So ito po yung actually nagbenta rin po sa property po na nabili po ni AF Home. So along dun po sa kanila pong resort na dinidevelop po na nabanggit po kanila ni Sir Kevin. So ang magpa-process din po, mag-aayos po ng mga papel, ng mga binebenta po ditong property rin po ng mga owner po dyan sa May Kalawan, Laguna, which is yung mga hot spring lot po is ang nag-handle po nito is JND. So JND means po is John Albert and Doroteo Realty Services po. Okay? So, ang pag-usapan natin ngayon, sir, is income generating property. So, before I start, sir, okay lang po ba magtanong po sa inyo? Kung kayo po ba ay meron na po ng mga existing po ngayon na mga property po na, I mean, na bili nyo po or na-acquire nyo po? Yeah, I do have. We do have. Oo, meron na po, no. So dito naman po sa pag-usapan po natin. So this is different po sa mga iba pong in-offer po na property sa labas kasi ito po is income generating. So meaning to say po, meron tayong i-offer po sa inyo na property po na meron na po siyang nagiging income. Okay? In short, nagpapasok na po siya ng tinatawag na passive income. So with that din po, napakaganda po sa in-offer natin dito is this is a hassle-free investment. So meaning to say, so ang property kasi is investment po, pero dito po is ang maganda sa atin, wala po siyang sakit ng ulo or sabihin po natin meron po siyang magandang concept kung bakit po siya nagpapasok ng passive income. Okay? So now, bigyan ko lang po kayo idea po doon sa tinatawag natin ng mga traditional na sa real estate, which is yung mga strategy ginagawa. Kalimitan po dyan is the land banking. So, pamilya naman tayo dito, mag-invest ka kapag mura pa yung property, hindi pa develop, so bibili ka niyan. And kailangan mo nga lang maghintay dyan, no? So, sa ganito klase ng investment, natutulog din talaga yung pera. Pero maganda naman, safe naman po siya kasi nga property po binili nyo, nag-appreciate naman yung value niya. Kaya nga lang, it takes 5 years, 10 years, 20 years, or minsan, masigit pa bago mo siya ibenta. Okay? Kasi ang gusto mo talaga dito is, kumbaga parang tumaas yung value ng property, no? So, yun yung ginagawa po ng maraming mga investor. And kapag po nabenta naman, dito po papasok yung tinatawag natin na earn, which is kikita ka kapag nabenta mo to sa halagang mas mataas sa pagkakabili mo. Kaya nga lang po sa ganito kasing traditional na strategy po na ginagawa po ng marami or pinag-imbesa ng marami, ito na yung common na talaga natutulog nga lang ang pera mo dito, no? So, kung mabenta mo, goods. Kung hindi po, medyo talagang yan yung nagiging problem ng marami po nating mga investor pag ganito po yung kanilang ginagawa. So, ngayon po, ang ginawa po natin dito sa atin naman sa income generating property, this is innovative po. So, makabago. So, yung concept po siya na maririnig niyo po na maganda po sa income generating property. Tama po rin yung gagawin natin. Mag-invest tayo, bibili tayo ng property. So, after natin mag-acquire, hindi na po natin kailangan po na maghintay. Okay? So dito po is pwede ka na pong kumita through earnings po sa rental. So meaning to say, yung property kung binili nyo, meron na po siya income generating or magpapasok na po siya sa inyo po na tinatawag po natin na rental income. Okay? So ang maganda dito, hindi mo na hinihintay. Every month, may marireceive ka po through rental fee po ng iyo po magiging tenant. Kaya po ma-enjoy nyo na po yung tinatawag po na monthly income sa rental. Okay? So before I proceed po do sa next ano po natin slide, may tanong po ba kayo, Sir Maynard? So far, wala. Wala. Hello? Nasusundan po ba yung aking professor po natin dito sa Yeah, TND? nagsusundan. Susundan. Hello po? Yeah, nagsusundan. Okay, thank you very much po, no? So yun, what are we offering? So ito po dito is you need to acquire a hot spring lot po. So kagaya po nabanggit ko, bibili rin po kayo ng property, pero ang in-offer po namin dito is a rear lot or madalang po na lupa. Okay, so pag sinabi po hot spring,
Ay ito po is at dito po sa Calauan, Laguna, malapit po doon sa resort po ni na Sir Kevin po na which is itong AF Homes. Ang maganda po diyan, meron po diyan mga nagbebenta rin po ng property. So yan po ay mga individual po diyan na may-ari din po. Nearby po doon sa resort ng AF Homes. So may nag-offer po diyan, ang pinaka-minimum po nung ating pong ibinebenta diyan na meron pong title lot. Okay? So yun po kasi magiging assurance yung sa investment nyo. Since bibili po kayo ng property, so 1,000 square meter po siya. Yun po yung pinaka maliit na cut po niya. Okay na per title po siya. So ulitin ko lang po, yung first step po natin is mag-acquire po kayo ng hot spring lot po from individual lot owner. Okay, hindi nyo po siya bibili kay EPOMS kasi si EPOMS po is hindi po sila nagbebenta ng property. They have their property po, the 8.5. Ito po is ano po to, kumbaga kalapit na mga lugar. So si JND po, kami po yung nagpa-process, kami po yung mga sabi natin marketing arm po nito pong mga property na to na in-offer po dito. So yan po is bibilin po natin sa mismo may-ari po ng property. Okay? That's the first step. So second step natin, maganda po dito, magkakameron po kayo ng ready po na magiging tenant nyo. Okay? So immediate po to. Magkakameron po kayo ng resort developer po na tenant na magkakameron kayo ng leasing po dito or contract po or agreement na ito po ay kanila pong uupahan. Okay, kagaya po na nabanggit ko po kanina, resort developer po ang magiging tenant natin. Since ang inyo pong in-acquire na property po is a hot spring lot, so meaning to say, ito po i-develop as resort po. Okay? So, syempre, kung meron po kayong tenant, ang maganda po dito, magkakameron naman po kayo ng tinatawag natin passive income. Dito na po papasok yung income generating property. Kasi magkakameron po kayo ng annual benefits po or yung tinatawag natin na passive income for 10 years. So tama po yung narinig nyo, long term po siya. Ang magiging pong agreement nyo po ni tenant nyo po, okay? Yung corporation or company po is 10 years po siya. So malaki, mahaba-haba po na years po yung kikita ang inyong property. So upa po sila, magkakakontract po kayo ng leasing agreement and ang good thing po dito, ang ROI po nito based on sa pagkakabili nyo po, every year po is 13.4%. So ito po ba yung malaki, sir, kahit paano po yung 13.4%? Every year po, sa tingin niyo po? Mas malaki siya sa bangko. Correct po. Tama po kayo. So kagaya po na nabanggit ko po kanina, sa bangko naman, syempre, of course, alam po natin na hindi ganun kalaki yung in-offer nila po ng mga kita, ano? Or sabi natin yung naging interest nung pinaka naging, ano mo, naging deposit mo. So maganda lang po dito, 10 years po to. So long term po nakikita ang property nyo. Okay? So mamaya po i-present ko po sa inyo bakit po siya naging 13.4%. Okay? So, after 10 years naman po, ang nagiging common problem naman ng iba, let's say sabi natin, yeah, that's 134% after 10 years kasi po itatimes lang naman natin sa 10 yung annual benefit na 13.4 which is the ROI. Kaya lang ang nagiging problem, after 10 years sir, natapos na yung contract ko kay tenant. Ano mangyayari dun sa property ko since dinevelop nila to? So maganda naman po dito, hindi nyo na rin po problema kung paano po i-dispose or paano nyo po ibebenta po yung property. Okay? So, meron na rin pong bibili sa inyo which is yun pong inyo naging tenant for 10 years. After po ng leasing contract, binded with the contract po na sila na din po ang bibili ng property nyo sa appraised value po. Okay? Sa mas mataas na halaga dun sa pagkakabili nyo po. Ano yung Okay? appraised value? Market price? Current market price? Yung kung magkano na po yung magiging price po niya, may naka-fix amount na po tayo mamaya po na papakita ko po sa inyo kung magkano po yung So, naging resale value niya po. so for example, kung meron 10 million ngayon, 10 million ngayon, so hindi siya current market value after ng 10 years. Yes po, correct po. Kung magkano na po after 10 years po, yung pong naging appraise po nung mismo pong property nyo. So dito po talaga totally po sir, walang talo yung investment nyo kasi unang-una po assurance nyo dito, titled lot po yung property yung binili nyo. Pangalawa po, nagkameron po kayo ng tenant, kumita po kayo ng passive income for 10 years po long term and after 10 years naman, bibilin po yung property nyo sa mas mataas na halaga po. Yan po yung concept niya. So meaning to say, ito po yung parang ang pera mo po or your money works for you po talaga. So no need nyo na po dito na i-manage siya. No need na po na ito po ay kailangan nyo pang bantayan or gumawa pa kayo ng concept para kumita yung property nyo. Kundi kami na din po nag-isip paano siya kikita. So meron po magiging ready na tenant po kayo. At sila na din po bibili after 10 years. Okay? So may question ba kayo sir before po ako mag next slide? So far, wala. So, ano Okay. yan? Clear, you know, Okay. Thank yung you very much resale po. value, yung resale value is the current after 10 years.
Apo, correct po, sir. Tama po. Okay? So ngayon po, who is your tenant? This is very important na alam natin kung sino yung magiging tenant natin. So good to hear din po na kanina po is na present na po sa inyo yung ating po VIP membership which is si AFOMS po. So sila po kasi is nagde-develop na dyan ng 8.5 hectares na ito po ay gusto nila na ma-open by next year po, no? So ang maganda po dito dahil nga po nag-i-aim po sila ng up to 60 hectares, sila po yung magiging kapartner natin dito. Sila po yung magiging tenant nyo po for 10 years na sila po yung magbabayad po ng ating tinatawag na mga rental. Okay? Kumbaga yung property nyo po, di ba po, binili nyo po sa inyo nakapangalan, ito po i-ready nyo ng paupang kagad, immediate po kay AFOMS po. Okay? So si AFOMS po, hindi ko na po ito masyadong elaborate kung sino po si AFOMS kasi kanina naman po, pinaliwanag na po sa inyo agad ni Sir Kevin. Okay? So sila po yung magiging first and largest homestyle po na magiging hot spring at makikilala po dito sa Laguna. Okay, kumbaga ito yung napakagandang tourist destination po dito sa Laguna. Kung familiar po kayo sa mga pansol, yan kasi mga kilala pagdating po sa mga hot spring. Pero ang good thing naman po dito, mas malaki po to at mas malawak po siya, mas maraming activity po, amenities na mag-enjoy po ang mga member natin dito. Okay? So ang location din po nung ating pong property po na mga binebenta po dito is malapit lang din po sa mismong AF Homes Resort. Okay? So, ano po yung magiging benefits nyo po once na kayo po ay nag-acquire po ng property, okay? So, magkakameron po kayo ng yearly cash rental income up to 336. So, ito pong 336 po, ito po yung magagaling po sa rental po na binabayad po ng ating naging tenant, which is si AF Homes. So, ito ba, sir, Ilang, 336 po, malaki po ba siyang, kumbaga kahit pa paano, tulong po sa atin na yung investment nyo ilang po, square kikita meter po? yung 336? Okay, ito po ay 1,000 square meter po siya. 1,000. Apo. Magkano yung 1,000 square meter? Yan, dadaanan po natin mamaya po kung magkano po yung mga per square meter po natin. Apo. So, ngayon po pakita ko lang muna po to. Basta ito po yung rental niya up to 336,000. And next po dito, yung pong membership po na nabanggit po ni Kevin po na binebenta po ni AF Homes, dito po makukuha niyo po ng libre. So, yung gold po natin for 1,000 square meter, libre na ng gold for 20 years. And ang maganda po dito, may free staycation pa po kayo doon sa resort nila po na which is 60,000 every year po siya. And kung 20 years po siya, ita-times lang po natin 60,000 times 20. So that is 1.2 million value for money po na free nyo pong pag-stay with your family and friends po dyan sa resort na yan. Every year po siya. Plus may 25% discount po kayo on all resort consumption services po na meron po silang in-offer po dyan sa resort. So ito po yung part lang din po ng kumbaga parang gift po dahil sila po yung tenant mo para ma-experience nyo rin po doon sa resort kung ano po yung meron po silang in-offer po doon sa membership nila. So, all in all po, yung narinig nyo po kanina na binibili po na 780, tag dito, 480, yung pong 180 nila na yan po ay free na lang po dito makukuha once na kayo po ay nag-acquire po ng property dito sa JNT. Okay po? So, price value po natin, ang resale value po ng inyo pong property after 10 years po is 6 million pesos. So yan po ay 50% property appreciation after 10 years po ng leasing ng contract nyo. So di ba po natapos na po yung contract nyo sa tenant nyo po for the leasing. So bibili naman po nila ito sa halagang 6 million. So yan po ay 50% on your property appreciation. Okay? So ngayon, Hello, magkano sorry. po? Hello, Sige po. sorry. Makikita ulit yun. Regional value. Opo, di ba po, halimbawa, sample po, meron po kayong biniling property, 1,000 square meter. So, ang amount po ng Okay. 1,000 square meter po sa amin, to give you an idea po, is 4 million. So, yung 4 million Okay. yun po, ang maganda po dito, ito po yung appraised value na po niya. So, ito yung property appreciation na niya. After 10 years po, bibilin po to sa iyo ng tenant sa halaga pong 6 million. So, meaning to say po, kung 4 million po nag-investment nyo, 50% po nun, which is 2 million, yung po yung naging property appreciation niya in 10 years. So magiging po siyang 6 million. So from 4 million, mayroon pong additional po na 2 million property appreciation which is 50% nga po ng inyo pong property. Okay? So okay po tayo dito, sir? Okay, clear naman. Okay. So yun po yung value ano po. So ngayon, if nag-invest ka naman ang pinakamababa natin which is 250 square meter, ito po yung pinakamababa natin. No? If may 1 million ka, ano naman po yung potential na pwede mong kitain po in 10 years? So number one po, magkakameron po kayo ng tinatawag pong cash rental na 840,000 po. Yan po yung total po in 10 years. So, ibig sabihin, sir, every month po makaka-receive po kayo ng 7,000 na
rental income po. So itatimes natin ito po sa 12, kaya po siya lalabas po na 84,000 every year. So times 10 Pero naman in po siya. 250, hello? Pero in 250 square meter, not under your name. Ano po, ano po? Di ba? Sabi niyo, minimum of 1,000 square meter. Apo, ito po Kanina. 250 po to. Apo, Oh, yeah. mamaya po. For 250, Apo, yeah, is it going to be under your name, the title? correct po. Tama po. So ito po ay pag po kayo po ay ano, 'di ba po ang requirements po natin 1,000 square meter per title po. So dito po sa 1 million po natin, ito po ay tinatawag po na shared title. So apat po kayo na may-ari po ng lupa po, I mean dun sa lupa po na tig 250 po kayo. Since na 1,000 per title po, so ang ano po dito, in-offer po natin itong 1 million, ito po ay apat po kayo. Ang tawag po shared title, tig 250 po kayo. So no worries about that naman sir, kasi bakit din nyo naman po kailangan maghanap po ng tatlo pa. So kami po kasi is meron na rin na nag-acquire sa amin na mga 250 lang po kasi yun lang talaga yung kaya ng kanilang tawag dito ng kanilang budget. So nakabili po sila. So maganda naman po niyan. Sa kanila po yung 250 nakapangalan. Okay? So yung the rest naman po kung kayo po yung kukuha ng 1 million, sa inyo po yung 250 rin po dito. Okay? Hindi So siya mother title. Hindi gusto na yun. ano po? Hindi siya mother title. Hindi po. Bali po ililipat po kasi sa inyong mga pangalan po yun eh. Kunwari po may shared title po tayo. Nakapangalan po yung 250 sa inyo, nakapangalan po doon sa the rest po na tatlo po nakasama niyo po sa pinakatitulo. So meaning to say po meron po kayong tinatawag po na certified true Division. copy po na meron po kayong tig 250 po doon sa 1,000 po square meter na, na nakalagay po sa isang title. Minimum 250, 250, 250. Not, Opo. hindi siya subdivide. Bali ano na po siya kasi po ang per title po natin is 1,000 square meter po ang kada titulo po. So hindi po siya, kumbaga parang naka-subdivide naman po yung atin po into 1,000 square meter po ang kada isang title po natin or kada isang cut po ng lupa. Kaya po ito, in-offer lang naman namin po to dun po sa mga hindi po kaya or afford po yung 4 million. Pero pag 4 million naman sir, automatic po 1,000 square meter na po yung makukuha nyo po. At yan po ay excuse me, sa inyo po nakapangalan naman po yan. Yun po yung kagandahan po Kaya ng portfolio natin. lang, 500 square meter lang na kaya ko. So Apo. sa Okay ba? title, then, mother title siya. Tapos Apo. naka-subdivide lang sa apat. Apo. Pag ito po ay dun sa 1 million. Pag po itong isa naman po, yung kasunod po, ito naman yung 2 million po. Okay? So sa 2 million naman po natin, dalawa naman po kayo, tig 500 square meter naman po kayo dito. Okay? Tapos dito naman po sa 1 million po, ang maganda naman po dito, sa inyo po nakapangalan mismo, yung buong title po na 1,000 square meter. Yun po yung difference niya po. So yan naman po ay kung saan po kayo mas komportable or kung alin po yung mas kaya po natin or alin lang yung budget natin for that. So yan naman po isang maganda naman po. May panghawakan naman po kayo which is title din naman po yan. So yan naman po is pwede natin mapacheck sa RD po na kayo po ay kasama doon sa nakapangalan if ever 500 square meter yung binili nyo or 250 man po. Okay? So yan naman Ah, po ay lahat po kayo may then tig lang. 250 doon. Kaya question, doon, di ba kung sa 1,000 square meter, let's say Opo. apat kami, clean, their title yung pangalan. Medyo mahina lang yung ano. Sir, meron ka bang ano? Para makapag-connect lang. Medyo mahina yung ano, yung dating ni sir na. Paulit po sir, pasensya na po. Diba? Ang sabi natin, minimum of 1,000 square meter. Opo, 1,000 Hello? square meter po. Opo. For example, di ba, minimum 1,000 square meter. Opo. Teka lang, ayusin ko lang yung din para malinaw din. Sige po. Iko-connect ko lang po yung Bluetooth para po. Hello? Hello po. Yeah, hello? Kinig ko po kayo? Kinig niyo po ako? Yeah, rinig kita. Rinig kita. Opo. So, yung question ko, labas lang ako ha. Wait lang. Sige po. Hindi po. Opo. Hello, hello. Can you hear me? Yes po. Naririnig ko po kayo. Yeah. For example, di ba sabi nyo 1,000 square meter ang minimum. Opo, tama po. Okay. Tapos, for, Kailan sir? for let's say ang kaya ko lang is 500 square meter. Opo. Okay. So may makakapangalan
sa title ng papel, hindi ko pangalan yung 500, di ba? Yung 1,000 square meter. Kung 500 lang po sa inyo po nakapangalan. Pero naka-mother title siya. Bale, ang tawag po dun, sir, is shared title. So, ibig sabihin po, ang pinakatama po, kung kumbaga pagbabasehan po natin, halimbawa po, ang title po siya, nakapangalan po sa inyo yung 500, nakapangalan po yung 500 po, dun po sa, kasama nyo po, dun sa mismong property po na 1,000 square meter. So, meaning to say po, may 500 po kayo dun sa pinaka-title. Okay, so yan po kasi is, ano po Pero siya, pwede po yung naka kasi subdivided bago na po sa siya. akin 'yan eh. Bago sa akin yung Yes po, shared tama po title kayo. eh. Ang ibig sabihin po nito, para may idea po kayo, sa isang titulo po, dalawa po ang may-ari. Okay, pero Yeah, hindi so po siya tinatawag na mother title kasi nga po na-subdivide na po siya. Ang nangyayari lang po sa kanya, ano po kayo, tig 500 po kayo doon. So meaning to say, sir, ang pagmamayari niyo po, yung 500 square meter, yun sa isa po is kanya po yung 500 square meter. Pero isa po yung title niya. So meaning to say po, parehas po kayo nakalagay po doon sa pangalan na yun. okay, Opo, clear. yun. Okay po. So balik lang ako sa, hindi nagko-connect, Sir Kevin. Oo, balik na lang ako. Ah, okay. Wait lang, sir, ah. Yan. So Hello, ito, clear babalik naman. lang po. Clear naman po, no? So ngayon, sir, ipapakita ko po sa inyo. Alin po ba yung mas prepared nyo po, sir, na para at least alam ko lang din po, sa 1 million po ba tayo, 2 million, or sa 4 million po? Para po at least yun yung medyo pagtutuunan po natin ng pansin sa mga benefits na makukuha nyo po. Hello, Hello, sir? Kinig nyo po ako? rinig ko. Apo. If ever sir na kayo po is willing po or gusto niyo po na na mag-acquire po ng property dito. Alin po yung mas preferred niyo na lang po dito para po at least 250 maano to ko lang 500. 250 to 500 po ano. So ngayon sir, dito po bigay ko lang po sa inyo yung benefits po para ano ko po sa inyo 250 to 500. Yung pong ating pong 250 square meter po, yan po ay nagkakalaga po ng 1 million. Ang resale po ng property nyo po dito is 1.5 million. So meaning to say po, 50% of your property po, ang appraise niya po 50%, so that's 500,000. Tapos yung total po na magiging rental nyo po in 10 years po, dahil po siya ay 7,000 per month, so tatimes lang po natin yan sa 12, magiging po siyang 84,000 sa loob ng isang taon at itatimes po natin sa 10 years kasi yun po yung contract nyo po kay tenant. That's 840,000. Ngayon po, meron po kayong libre pa na which is yung goodwill gift po na tinatawag natin na galing po ito sa tenant nyo. That's 150,000. Ito po sir, gagamitin nyo po to sa mismong resort for the pre-accommodation nyo doon with your family. Kung 150,000 po yan, yan po ay papatak po ng tawag dito, 30,000 every year po na libre niyo pong staycation sa resort. Tapos ngayon naman po, ang VIP membership po natin, ngayon po yung naka-pre-selling po yung bronze, that's 5 years validity. So, libre po kayo ng 5 years po, nung entrance po kayo as a member po, ano? So, yan po ay 72,000 po ang presyo po ngayon. Okay? So, ang total benefits niyo po dito in 10 years po, ano? So, pumapatak po siya ng 2.56 M or 200, 2,560 po thousand. Okay? So yan po yung benefits po na makukuha niyo po. May questions po ba kayo sir dito po sa Yeah, benefits niyo po? question. For Okay po. example, for Ah, whatever reason nag-fold ang company. Paano to? okay. So that's ano naman po valid ano. So normal naman po talaga. Yan po yung sa part po ng tenant. Tama po ba yung inyo pong tanong? Opo, Yeah, kasi dito parang naman pag sir, nag-fold yung tenant. yeah. Opo. Ang maganda naman dito sir, thank you po no for questioning that ano. So ganito po siya sir. Ang maganda po dun sa question nyo po. Okay, what if ito yung mangyari, ito yung scenario. Hindi nagtuloy yung resort. Tama po ba? Tama. Okay, so ngayon po sir, kagaya po na nabanggit ko po, meron po kayong property po na binili. So ang assurance nyo po dito, ang pangawakan nyo po, yung title lot po, nasa inyo po yung nakapangalan. Okay, so ngayon po kung yan po ay nagkameron ng sabi natin, breach of contract, hindi nagtuloy yung resort, hindi po nagmaterialize, okay? Which is ayaw naman po natin mangyari yan. Pero what if, okay, nangyari po siya. So dito po may pinangawakan po kayo na property which is 250 po, you can do naman po ito kung gusto niyo po siya na i-develop as resort. Kasi nga po ang binili niyo po is hot spring lot, so yan po ay karapatan niyo na naman kung ano pong gagawin niyo po doon sa resort. What if ganun po yung mangyari? Okay, pero syempre, we don't want
naman po na ganun po yung ma-experience natin or mangyari. Kaya nga po dito, sinusure din po namin na kahit paano po yung tenant po natin na kinuha dito is merong resort na dinidevelop talaga dyan at meron po silang tinatawag po na membership na. Kaya po ito is magmamaterialize talaga kasi ang inuna po nila yung mga pupunta po sa resort. Okay, kaya po may membership talaga sila para at least di na po nila problema yung pupunta sa resort during the time po na mag-open po sila by next year. Okay? So yun sir, ulitin ko po may karapatan po kayo doon sa property kasi sa inyo po yun. Pinaupahan nyo lang po siya sa tenant, so doon po papasok yung pong contract nyo with tenant. Pero at least may panghawakan po kayo compared to other investment po na ibibigay mo yung pera mo, hindi nyo po alam kung saan nyo dadalhin yung pera nyo. So medyo nakakatakot yung mga ganun investment. Yeah, hindi man po ito ganun kalaki po yung in-offer po namin na interest na which is kinikita po ninyo through rentals plus yung mga benefits po na makukuha nyo. Pero ito po is sinusure po namin na kahit paano po kaya pong i-deliver to ng magiging tenant natin. So doon lang tayo sir in reality yung kumbaga realistic. Kaya po 13.4% lang po ang pwede naming i-offer po every years. Kagaya nga po na nabanggit nyo sir kanina compared na nag-invest ako or nag-deposit ako sa bangko. Okay, so at least po ito, kung ipapark nyo po dito, may property po kayong panghawakan na tumataas pa yung value. Okay? Yun po sir. I hope sir na medyo nasagot ko po yung tanong po. May follow-up question po ba kayo sir regarding po dun sa ano nyo po, sa tanong nyo po? Ah, for example pala, in the Ap- middle of the year, let's say operational na Apo, apo. yung resort, biglang nag-fold siya. Paano yung per square meter pa rin ang Ano po, ano po? Bali ganito naman sir ang kagandahan po. Yun naman pong 250 square meter po kasi sa inyo po talaga siya nakapangalan. So wala naman po diyang karapatan pa si tenant po na bilhin po yan. Kasi unang-una po dahil ang kontrata nyo po dyan, si tenant po magbabayad sa inyo ng tinatawag po na rental. Ngayon sabihin po natin, kumita na po kayo doon sa mga rental nyo po, biglang kalagit na po, hindi natuloy. So kayo po may karapatan pa rin po sa inyo pong property kasi hindi pa naman po niya nabibili dahil hindi pa tapos yung contract nyo ng 10 years. So kayo pong bahala kung anong gagawin nyo po doon sa property. Ito po ba ibebenta nyo or ito po ba ay inyong i-develop as resort? Kasi ito nga po ay at spring lot po. okay. Yes, sir. Okay? So, sir, next ko naman po if ever naman po na 2 million po ang inyo pong ang inyo pong nakuha po. So, ang resale naman po ng property nyo after 10 years, okay, ito naman po ay may appraised value po na 50%. So, that's 1 million po kasi po 2 million yung inyo pong binili ng property. So, yan naman po ay magiging pong 3 million po after 10 years. Okay? At may benefits naman po kayo sa cash rental po napapasok po na 1,680,000. So para sa akin po, dyan pa lang makikita mo na value for money na agad, rental pa lang po, no? Yung kumbaga parang bumili ka ng property pero yung inyo pong kikitain is 1,680,000. Almost close na po dun sa nagipong property nyo po na in-acquire. Okay, that's 2 million. So magkano naman papatak ang rental gain nito every month? So maganda po dito, papatak po siya ng 14,000 per month po. So malaking bagay po to. Sabi nga po, kung may trabaho man po kayo, may business man po kayo ngayon, pero yung 14,000 every month po at 10 years po yan, that's 1,680,000. Malaking bagay or tulong po to pa as subsidy sa ating pong ginagawa ngayon. At iulitin ko po dito, without doing anything po to, wala po kayong ma-manage, wala po kayong babantayan, yan po ay kinikita nyo po through rental. Okay? Tapos ito naman po, yung free naman po na makukuha nyo dito which is the goodwill gifts. Okay? May loyalty stay points value naman po kayo na 600,000. That's 60,000 every year kasi po ang ating makukuha dito is silver VIP member. So 10 years po ang validity po ng inyo pong membership na free which is yan po is binibili po dito na 240,000 as of now ng pre-selling. Pero ang value po talaga nito, pumapatak po siya ng 480,000. Okay? So ulitin ko po, yan po yung pang 2 million. Eh magkano naman sa 4 million? Okay, sa 4 million naman po, mas maganda-ganda po ito kasi magiging rental nyo po dito 28,000 per month. So yan po ay papatak po ng 3,360,000 sa loob po ng 10 years. Plus, ang appraised value nyo po, dahil nga po 4 million yan, is half of that or 50%, may 2 million po kayo na appraised value po, which is yun yung property income nyo po. Kaya po pumapatak siya ng 6 million. Plus, 1.2 million naman po ang libre nyo po or staycation credit nyo po dun sa resort. Okay, sa mga bilas natin dyan. Plus, 390 naman po yung inyo po magiging Gold VIP membership
na 20 years naman po ito yung papakinabangan. So ito ang maganda lang po dito sa ating pong 4 million. Kagaya po na nabanggit ko, yung pong mismo pong title, sa inyo lang po to talaga nakapangalan sa inyo lang. So hindi siya katulad ng 500 na dalawa kayo at ng 250. Tapos plus sir, 20 years po yung sa resort nyo po na benefits po na makukuha nyo. Kasi nga po 20 years po ang Gold VIP membership po. And 1.2 po yung free nyo po sa resort po na pag-stayan nyo po. Okay? Tapos 28,000 naman po ang monthly po na marireceive nyo po dito. Okay? May question po kay sir? Okay po Sir Maynard, na ano po nyo po ako? Yeah, clear Are naman. you following? So, Okay naman po. Okay. So ito po pwede niyo po itong picturean, okay? Or ngayon po, ito po yung parang pinaka-summary niya po. Kung 250 po, ito po yung benefits na makukuha nyo. Kapag 500 naman po, ito naman po yung benefits na makukuha nyo. At kapag naman po 1,000 square meter which is 4 million, ito naman po yung inyo po magiging benefits po in 10 years. Okay? So now, ito po yung tanong dito. Why do you need it now? Bakit daw po kailangan natin bumili ngayon? So number one po is dahil nga po mababa pa rin po yung ating pong property po ngayon na in-offer po sa inyo, pumapatak lang po siya ng 4,000 per square meter. If you are familiar with Pansol, dyan po kasi naglalaro na dyan ng 17,000, medyo malayo pa yun at di pa masyadong develop yung lugar, 17,000 per square meter hanggang 35,000 per square meter. Pero sa in-offer po namin sa inyo, sir, so good deal to kasi bakit po? Dahil unang-una po, ito po ay 4,000 per square meter lang. So kung meron kang 4 million, ang maganda po dito, makakabili ka po ng 1,000 square meter na ito po ay title lot. Okay? So ano pa yung benefits mo dito? So pag kayo po ay nag-acquire ng income generating property, ang maganda po dito, may immediate rental income po kayo na secured for 10 years. So ano pong ibig sabihin nito? Pag sinabi pong immediate, kayo po ay bumili ng property na 4 million, 2 million or 1 million, automatic po by next month. Okay? Kung kailan nyo po na-acquire yung property, bibilang na po yung tinatawag nating rental. So next month po, kung ngayon po ay May 16, so June 16 po, kung ngayon po kayo pumirma po na tinatawag nating DOAS, okay? So yung pagkakabili mo ng property. So June 16 po, marireceive mo na yung 7,000, 14,000 at yung 28,000. Okay? So, yun po yung maganda. Immediate po ang rental income natin. Hindi na po natin kailangan hintayin pa na malipat po sa inyo yung po or matransfer sa inyo yung title. Kasi during process po pa lang na ating DOAS po, meron na kayong immediate rental income. Okay? So, yun po yung maganda dito. Okay, kahit di pa po nag-operate yung resort, rerentahan na po kagad yung property mo ng immediate. Okay. At compared po to buying a traditional property investment, let's say sabihin natin, bumili ka po ng isang property, tinayuan mo po yan ng tinatawag natin na building. Okay? Siyempre, re-renovate po pa yan, may gastos ka pa doon. Kasi set up mo pa yan, may mga delay set up ka pa dyan kasi hindi naman kagad pwede mong parentahan yan. At yung no rental preparation, wala na tayong ganito kasi hindi nyo na po kailangan pa na mag-prepare pa para po dun sa paparentahan nyo. Kasi nga po, ang binili nyo lang is property na mayroon na kagad na tinatawag na hassle-free investment which is yun nga po, may ready na po kagad kayo na magiging tenant. Okay? So wala pa itong mga association dues, wala ka pang tax po na babayaran dito, wala ka rin po ditong mga hidden charges. Kundi kung 1 million po yan, hintayin mo na lang po ang next month na ma-receive mo po yung 7,000. Kung 2 million naman po yan, 14,000. Kapag naman po 4 million, 28,000 naman po. Okay? Yan po siya. So minimum po natin ng lot size po again is 1,000 square meter and pwede po tayong bumili ng more than po dito. Kung gusto mo ng dalawa, that's 8 million po. Okay? So, ulitin ko po. This is a titled lot property with updated tax. So, hindi nyo na rin po problema yung every year po nababayaran ng tax. Yung tenant nyo na po magbabayad nito. At nakasulat mo po sa contract. All-in transfer na rin po to. Pati po yung pagpapatransfer po ng property papunta po sa inyo. Okay? And after 10 years, pag ibebenta nyo po to, si tenant na po magbabayad nan. So, no cost na po kayo dito na extra cost dun sa inyo pong naging property investment. Okay? So, strategically located prime investment lots. Bakit po? Kasi nga po may resort na ginagawa dito kaya mabilis din po appreciation value po ng inyong pong property. At ito po yung maganda. Bakit po kailangan mo bumili ngayon? Kasi nga po limited lang po ang lot na ino-offer po namin dito. Okay? So, siyempre po nauubos po to. So, ang maganda po, makapag-invest po tayo ngayon. Hanggat mas maaga, hanggat mas mura, hanggat mas may available, mas maganda po na makapag-invest po kagad tayo. Okay?
So ngayon ito naman po is ano lang to, kumbaga parang something comparison lang din po na I want to share if ever you want to invest po sa mga condo, subdivision, franchise business, condotel. Ito po is lahat naman po yung mga yan na investment is maganda naman po talaga. Okay? Nagkakataon lang po talaga na meron po silang mga differences po, meron po silang mga sabihin po natin mas magandang benefits, mas maganda yung kumbaga zero yung cost natin sa property na bibili natin at yung income. Kailan ba ready kumita? So bakit income generating property? Simply because may fixed amount na po to na benefits po na 13.4%. Wala pa kayong cost po dito kasi after nyo po mabayaran yung 1 million, 2 million, 4 million, wala na po kayong gagasusin dyan compared to other po, no? And yung income po natin dito, immediate, next month, makaka-receive ka na agad ng tinatawag na rental fee. Okay? Kung kondo naman ang pag-investan mo, sample, okay, 4 to 6% lang po ang pwede maging annual benefits mo dito, plus may extra cost ka pa dito kasi syempre pagaganday mo pa yung kondo bago mo po ito paupahan. Okay? So kung free selling nyo po ito nabili, 2 to 5 years bago ka okay mo ito maupahan. So ibig sabihin po, maganda rin naman po mag-invest sa kondo. Kaya nga lang po, yan lang yung benefits na pwede mo kitain. Tas ang mahirap pa sa kondo, hindi po sigurado na may tenant ka for 10 years. Okay, so kung meron kang tenant ngayon, after a year, pwedeng umalis po yan. So hindi sure. Ito po yung masakit po sa kondo. Kasi pag nag-invest po tayo sa kondo, yan po ay meron kayong magiging monthly po na mga association dues, like yung monthly dues natin and everything, pagpapagawa, renovation, may taxes ka pang babayaran dyan, kung pinapapa mo yan, meron pa kayong kukunin na business permit dyan, everything. Okay, so tuloy ang gastos mo kahit walang umuupa sa'yo. Yun yung totoo. Okay? So kung franchise business naman, medyo mataas-taas din pong benefits mo yan. Kaya nga lang po, high po ang operational niyan at depreciation at kailangan mo pong i-manage pa rin yan. Tama? So pwede pong malugi, pwede pong mag-success. Kaya nga lang po, maliit lang din ang portion mo dyan. Kasi ang unang-una po, kapag nalugi ka, ang depreciation po niya sobrang taas. So meaning, ibebenta mo yung mga gamit po dyan, bagsak yung ano na, kumbaga yung mga presyo niyan. So lugi talaga. So 6 to 12 months, bakit? Siyempre pagagandahin mo muna naman yung franchise business mo before mo ito i-operate. Okay? So yan po yung mga sample lang po natin na kumbaga pwede natin i-compare. Pero ulitin ko po, lahat po na nakikita nyo po na investment dyan is magaganda po. Kaya nga lang po, the best po yung income generating kasi nga po, zero cost, 13.4 fixed po yung annual benefits plus immediate po yung timeline income natin. Okay? So ito naman po yung atin pong tag dito, how to acquire. Okay? So simple lang po to. So kung tayo po ay magbe-base po do sa 250, all you want to do is to down payment 100,000 pesos. Okay? So yan po yung down payment natin. So sa 500, same with that and also for 1,000 square meters. So down payment. And ang maganda naman po dito, para po ma-secure po natin yung tinatawag natin lot number. Okay? So meron po ibibigay sa inyo dyan at explain po namin sa inyo yan dito. Pagpunta nyo po dito, yung mismo may-ari po yung makakausap nyo po ng property. Okay? So, papakita sa inyo yung po kanilang lot plan. Nga doon po yung mga tinatawag natin na right of way. Tapos yung inyo pong mismong lot number po. Okay? Tapos ngayon, meron po kayong 7 days po na babayaran nyo po para ma-full payment nyo po to. Pero meron po dito pumupunta na hindi na po nagda-down, diretso na po kagad 1 million. Mas maganda po yun. You know why? Kasi po may tinatawag tayong monthly rental income. Okay, yung monthly rental income po will start on the same day as full payment. So, yung palang rental natin, nag-i-start siya kung kailan ka nakapag-DOAS, kung kailan ka naka-receive ng DOAS, kung kailan pumirma ka. So kung kailan po siya na full payment. Okay? So ulitin ko po, kung ngayon pong araw na to nakapag full payment po kayo ng 1 million, so bibigyan namin po kayo ng lot number nyo po dyan, ituturo po namin to saan po yung property nyo, at paper mo na po kagad kayo ng tinatawag po nating leasing agreement po. Ito yung long-term lease of agreement kay tenant. So since na dito rin po ang ating pong opisina, malapit po dito sa tenant natin which is AF Homes. So malaki ang office nila dito. So dito sa GND po kami po yung umuupa sa tenant natin. So may office tayo dito, meron din po sa Bae. Okay? Sa Laguna po. Okay? So yan po yung in-offer po natin. Okay? May question po ba kayo, sir? Maynard? So far, wala. Clear naman. So far wala naman po. So ito po yung atin. Ano po, kung kailan po na full payment, ito po ay saka po mag-i-start po ang ating pong rental income. Okay? So baka may meron din po kayong question, pwede ba yan ng installment or everything? So may in-offer din naman po tayo. Kaya nga lang po ang challenge po dito,
kung kailan daw po kasi matatapos yung full payment mo, doon lang mag-start yung rental income. Kung ako tatanungin, I have 1 million, start ko na kagad siya. Kumpara mo na ganito yung gawin. Ang tawag po kasi dito, installment. Sa installment po natin, we offer po yung 40% down payment, okay? And then yung balance po na 600,000, 60% po ng 1 million. So that's 600,000, payable naman po ito for 12 months. Maximum po siya. Okay, so 50,000 per month yung mababayaran mo. Kaya nga lang, ang challenge dito, sir, kung kailan mo daw po kasi na full payment or nagkameron ka nung tinatawag po na fully paid, nung amount po ng kung ano po yung napupusuan nyo po, doon po mag-start po yung rental income. So kung may 1 million ka ngayon at ready ka at start na po kagad, doon mag-start na po kagad yung rental nyo. Pero kapag halimbawa, katulad po nito, 400,000 nag-down para lang ma-secure po yung property. Pero binayaran yung 60% ng 1 year, 50,000 per month. So, after a year pa rin po, mag-start po yung inyo pong rental. Yun po yung challenge lang po dito. Okay? So, compared na cash po yung ating maging payment sa ating pong i-acquire na property. Okay? So, may tanong po ba kayo, sir, pa maliban po dito? Kapag clear naman yung payment scheme. Opo, yun sir, salamat po. Ano po? So ngayon po sir, ito naman po yung list of requirements. Ano po? So bilang kayo po yung bibili, so buyers, ano yun po to, kumbaga parang requirements. So meron po tayong buyers information form na pipilapan po kayo dito. Okay, so ang kailangan po dito, number one po is Filipino citizen or natural born citizen. So hindi po tayo nag-offer po sa mga foreigner po talaga. Okay, if ever man po may foreigner po bibili sa atin, so siyempre po kung may kapartner naman yung Pilipinas, so doon natin pinapapangalan. So, two valid ID po, kailangan po natin yan with three specimen signature po siya. Tapos, kailangan din po natin ng TIN number or yung tinatawag natin TIN ID para at least po meron tayo kasi mag-acquire po ng property, requirements po talaga siya ng BIR. Okay? So, post-dated check naman po, PDC, kailangan natin kapag naman po installment. So ngayon, ano naman po ibibigay po sa inyo na documents po ng ating seller? Magkakameron po kayo ng DOAS kapag cash po yung inyo po or deed of absolute sale kapag cash po nyo i-acquire yung property. Kapag naman po yung ating installment, contract to sell naman po ang kanila pong nire-release na documents po sa ating pong buyer. Okay po? So ngayon po yung care of the tenant, ito naman po yung part po ng uupa po sa inyo ng property. Magkakameron po kayo ng long-term lease agreement with condition. So nakasulat po dyan na 10 years po na sila po ay okay, uupa po sa property po na inyo pong pinapaupahan which is yun na nga pong in-acquire nyo. With condition po to. So hindi nyo po pwedeng paupahan sa iba, hindi nyo po pwedeng galawin siya for the 10 years, pero upahan po nila for 10 years kaya kikita po kayo dyan ng rental. So nakasulat din po dyan, hindi nyo po pwedeng isala yung inyong pong titulo. Lalo na kung ang kinuha nyo yung 4 million, okay? At hindi nyo rin po pwedeng ibenta sa iba kasi after 10 years po yung condition, sila po talaga ang bibili po ng property. So meron din po tayong special power of attorney which is SPA. Ito po kasi is parang binibigyan nyo po ng karapatan po ito pong ating magiging tenant na sila po yung magbayad, okay? Parang ino-authorize nyo sila na magbayad po nung tawag dito ng magiging pong tax nyo po every year. Yun po yung maganda po dito. Sila na po yung magbabayad ng mga taxes nyo po and everything po na bayarin po sa property po na in-acquire nyo. Okay? Plus, sila na din po ang magbabayad po ng pagpapatransfer po ng title po sa inyo. Okay, ito naman pong community goodwill agreement kapag po installment po yung inyo pong kinuha, ito po para do sa VIP membership, yan po yung makukuha nyo po ano, na agreement. Pero kung cash naman po yan, grants of privilege na po kagad. Ibig sabihin po, when the time po na mag-open na po yung resort, meron na po kayo ng grants and privilege po, yung mga discount, yung mga benefits po na makukuha nyo po dito sa tenant which is dun sa resort po to. At yung BMAP naman po ay VIP membership application form dahil may free nga po kayo benefits na po to do sa resort, kailangan po meron din kayo nung tawag dito, pipilapan po na VIP membership application form. Okay? So may questions po ba kayo, sir? Clear naman. Clear naman po. Maraming salamat po ano sir. So sir, if ever sir na kayo po ay interested po na pumunta po dito to visit our office po ng ating pong tenant at saka po dito po sa amin sa GND sir. So kami po ay inano po namin kayo dito na makapasyal po talaga kayo para at least makita nyo rin po yung mismo pong property po na ino-offer din po namin. Mapasyalan nyo rin po yung magiging tenant natin yung dinidevelop po nila na resort po dito. So kung wala na po kayo masyadong tanong, sir, so ito lang naman po. This is my contact number. Again, I'm J. Alvarez po. And this is my email address na rin po if ever po na kayo po ay willing po na tag dito na makapasyal po dito. So yung mga requirements natin, everything po, pwede ko naman po itong kumbaga para at least yung may mga questions po kayo, dito nyo po ako makokontak. So yun, Sir Maynard, maraming salamat po sa time nyo po ano.
sa pakikinig po. So ito po, stop ko lang po yung sharing natin para at least po magkita rin po tayo. Yan. Ayun, sir. Sige, thank you. Yun, sir. Sir Maynard, if ever may mga follow-up questions po ba kayo? So far, wala. Clear naman. Opo, sir. I hope, sir, na makapasyal po kayo dito sa amin po, makabisit po kayo kasi nabanggit din po ng inyo pong parent po, ano, nagpasyal na po yata sila dito. Eh, at least po, sir, kayo po ay experience din po dito sa ating pong tenant. Ano po, kami po ay iniimbitahan po namin kayo, sir. So, sobrang Okay. welcome po kayo dito and maraming maraming salamat po sa time po niyo po ngayon na in-spend po ngayong oras na to. Okay? Sir, Thank balita you, ko, sir, Jay. taga Watsons ka. Yeah. Opo. Dati po nag-work po ako diyan. Stockman po ako before nung ako po ay hindi pa nakaka-graduate ng pag-aaral. Dito po sa Lucena City. ICS, Okay. yung mga Opo, ICS opo. kayo. Kayo naman po ay ano po ano sa Sa ano IDP yata ako. head office po kayo ano? Ayan po. Head office ako ay Head office. Opo. store. Yun po sir. Ako po sir na mamit ko po kayo in person para at least po if ever po interested po kayo at gusto niyo po mag-acquire dito. So yun po, mas maganda po makapasyal na rin po kagad kayo as soon as possible para po may available lot pa po tayo mai-offer po namin sa inyo kagad. Ano po? Okay, sige. Opo. Thank you. Maraming We'll maraming salamat discuss Sir it. Maynard po. See you soon po. Okay, God thank bless you. sir. Sige po. Sir Kevin, baka may additional ka pa, wala naman na. Okay na tayo. Okay, thank you very much po.